Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, siksik-liglig at umaapal na pagpapala. In Jesus' mighty name, amen and amen. At muli, binabalik ko ng pong gawain sa ating senior pastor Tay Alex. Tay? Amen. Isang mabiyayang madaling araw muli sa lahat ng mga Dawn Watchers. Amen. Sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo gaganap ng ating pang-anim na taon at 71 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Salamat at tayo naipon ngayon sa platform ng Zoom at meron na po tayo ngayong 20 mga kamanggagawa na talagang gumising ng madaling araw para makipagniig sa harapan ng Diyos. At salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nasuelo, kasama kay Pastora Glory dahil sa kapaitulutan na magamit natin ng social media pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? At naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Salamat sa buhay ng ating Bishop at ni Pastora Glory dahil sa ito tayo ngayon napapanood na hindi lang tayong 20 ang makakapakinig ng Word of God, maging mga kaibigan natin sa Facebook kung isi-share po natin itong gawain natin. At salamat dahil sa araw pong ito, tunay ang Diyos natin ay mabuti. May 18 na po ngayon, 2026, amen. At ang topic po natin ngayon ay nakikita ng Diyos ang ating katapatan. Amen. God sees your faithfulness. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos sa umagang ito ay ang ating pastora sa PUF Angeles City. Walang iba kundi si Pastor Jess Adista Reyes. Na, it's your turn. Amen. Pinagpapakong umaga sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa muli pong pribilehiyo na tayo po'y magamit mightily ng Panginoon sa paghayag po ng kanyang salita. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon sa umaga po ito. Amen. Wala po ng ating gawain ay akin po ina-acknowledge ang ating mga tagapanguna sa panguna po ng ating spiritual director, Bishop Ross, Pastora Glory, ang ating senior pastor, kay Pastor Alex, sa ating pong Zambales Division Head, kay Pastor J, at sa aming pong district pastor sa lugar po ng Western Subic, kay Pastor Ates, at sa lahat din po ng kamanggagawang narilitong mga kapastoran, mga 40 minutes exhorters, chapter workers, at ang lahat din po nakikiisa sa ating Facebook Live. Salamat po sa Panginoon dahil muli tayong nagkaroon ng pagkakataon po na makarinig muli po ng salita ng Panginoon. Hayaan po natin na sa umagang ito, maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon po sa kanyang mga salita. Kaya bigyan muli po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon sa umagang ito. Amen. At ano po ay dadako sa pinakamahalagang part po ng gawain natin. Ito po ay ang pakikinig at paghahayag po ng salita po ng Panginoon. Kung may mga salita po tayo ng ating Diyos na buhay, tayo na po ay makipagbuklatan sa aklat po ng Daniel chapter 6 verse 1 to 28. Amen. Ito po ang nakasaad sa salita po ng ating Panginoon. Verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Verse 2, pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapanganan ng hari. At isa rito si Daniel. Verse 3, si Daniel ang naging pangunahing sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Verse 4, kaya ang 2 kasama niya, tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Verse 5, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Verse 7, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay uhulog sa kulungan ng mga leon. Verse 8, kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lakdaan upang maging batas sa Media at Persia.
batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. Verse 9, at gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintana, nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, verse 12, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leyon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Verse 14, nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Verse 15, nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Verse 16, dahil dito inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon, ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Verse 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Verse 19, kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Verse 20, pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat ng lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa iyo. Verse 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya may ahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leyon. Pati ang kanilang mga anak at asawa, hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leyon. Verse 25, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa kasulatan, sumainyo ang kapayapaan. Verse 26, inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatiling magpakilanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay sumasaklolo at nagdiligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Niligtas niya si Daniel mula sa mga leyon. Verse 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Papuri po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa mga salita mo na patuloy niyo pong ipapahayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Lord, na ikaw po ang Diyos na mangusap sa aming mga buhay at hayaan mo, Lord, na sa oras na ito, iniimbitahan po namin ang banal mong Espiritu Santo na kumilos po sa buhay ng bawat isa at hayaan mo, Lord, na sa oras na ito, ikaw po ang aming maparangalan, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat na Panginoon sa dakilang ipagaganap niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil sa araw na ito ay muli po tayong makakarinig po ng salita ng Panginoon. So napakahaba po ng ating pong teksto pero sa oras na ito ay naisip po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na matuto po sa salita po ng ating Panginoon patungkol po
doon sa buhay ni Daniel. Amen. Kaya ang topic po natin sa umagang ito, God sees your faithfulness. Nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. So tunay po sa buhay po ng bawat isa ay patuloy na ipinapahayag po sa atin na pinapahalagahan po ng Panginoon ang katapatang meron po tayo sa Kanya. At alam ko po, bilang mga naglilingkod po sa Panginoon ay naroon po ang katapatan na meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. May mga pagkakataon po sa buhay po natin ay pinapakita po natin ang tapat na pananampalataya, tapat na pagsasakripisyo, tapat na pagmamahal, tapat na pagsunod, tapat na debosyon, at lalong-lalo na po ang tapat na commitment po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Ang mga bagay na iyan ay patuloy po na pinapahalaga ng ating Diyos na buhay. Hindi po alintana sa paningin ng Panginoon ang ating katapatan po sa mga bagay na ginagawa po natin para po sa Kanya. May mga pagkakataon man po na hindi ito nakikita ng tao, ang ating katapatan sa Diyos. Pero kapatid, hindi tayo naglilingkod po sa Panginoon dahil po sa pagbibigay papuri ng tao. Amen po ba? Kundi sa papuri ng Panginoon po sa buhay po natin. Dahil alam po natin, napakahalaga po ang patuloy na paningin ng Diyos po sa ating mga buhay. Amen po ba? So, pinapahayag sa atin ng Panginoon na mas pahalagahan po natin kung ano yung nakikita ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, sa oras na ito, ang nakikita po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa ay ang katapatang ipinakakaloob po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Tatandaan po natin ang sinabi po ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Hebreo, chapter 6, verse 10, makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ng inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen. So tunay po na sa tekstong ito ipinapahiwatig po na ang Diyos na meron po tayo ay patuloy po na makatarungang Diyos. Amen po ba? Na anumang mga bagay na ginagawa natin na may katapatan po sa Kanya, tunay na ipinapahalagahan po ito ng ating Panginoon. Kaya may mga pagkakataon sa buhay po natin, di ba po? Alam ko po may mga pagkakataon sa buhay natin, minsan nagsasagpiti tayo kasi minsan akala mo hindi ka pinapahalagahan ng Diyos yung iyong katapatan. Pero kapatid, sa mga oras na ito, nire-remind ng Diyos sa buhay ng bawat isa na pinapahalagahan niya po ito. Nakikita niya po ang mga maliliit na bagay na ginagawa nating may katapatan po sa harapan po ng Panginoon. At hindi niya po ito nililimot po. Amen po ba? Bagus patuloy po na ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng parangal po sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, ididiin po sa atin ng Panginoon ang kanya pong mga tugon sa katapatang ipinapakita po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Excited na po ba tayong malaman ang respond o yung katugunan po ng Panginoon po sa katapatang meron po tayo sa kanyang harapan? Kaya bilang tema po natin, what is the response of God to your faithfulness? So ano ang tugon ng Diyos sa iyong katapatan? So nakita po natin ang teksto sa buhay po ni Daniel. Alam po natin na si Daniel po talaga ay may devotion sa harapan ng Panginoon. Siya ay tapat sa paglilingkod po sa harapan ng ating Panginoon. Alam po natin na patuloy po si Daniel. Sabi po sa salita na ating pong narinig, siya po ay nananalangin 3 beses sa maghapon sa isang araw. Amen po ba? At sa pananalangin niya po ay patuloy niya pong binibigay yung pusong meron po siya. Tapat niyang ginagawa ang kanyang pananalangin. Tapat niyang ginagawa ang paglilingkod niya po sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Bagkus may mga pagkakataon lang po sa buhay niya na tunay po na may mga tao na gusto po siyang wasakin, gusto po siya na hindi po matupad ang magandang plano po ng Diyos sa kanya. Dahil nga po, sabi nga po sa text pong ating nabasa ay siya po ang gagawing tagapanguna sa buong kaharian po ni Haring Dario. Yan po ang planos ng hari sa kanya at patuloy na bibigyan diin ng ating Diyos na buhay upang mapaganap po sa buhay po ni Daniel. Pero dahil nga po may mga tao na inggitero, amen po ba, ay patuloy po na gumawa po ng pagkakataon po sila para hindi po matupad ang patuloy na plano po sa kanya ng hari, amen po ba? Amen po ba? At sa oras na ito ng ating Panginoon, amen, hindi lang ang hari ang nagnanais na maranasan ni Daniel po ang ganong recognition, kundi ang ating Panginoong Diyos din po. Pero sa oras na ito, alam po natin na ano po ang patuloy na ginawa po ng mga iba pong mga tagapamahala, amen po ba, at mga nangunguna po na mga relihiyon, amen po, relihiyon, sa mga relihiyon po, na kung saan po ay sila po ay may batas na patuloy na binigay po sa hari, na patuloy na sinasabi po nila na
kailangan lagdaan ng hari na walang sasamba, walang mananalangin sa tatlong sa 30 days po na kung saan po ay dapat lamang po ay sa Haring Dario. At alam niyo po ba na talagang ini-insist po nila na gawin po ang bagay na iyon dahil alam po nila na yun lamang po ang magiging pamamaraan para po hindi po matuloy ang magandang plano po sa buhay po ni Daniel. Amen po ba? Alam po natin, sabi sa teksto po na ating nabasa, ang kaparusahan po sa hindi pagsunod sa utos po ng hari, iuhulog po sa kulungan ng mga leon. Amen po ba? At tunay po na nakita po natin doon na talaga pong napaka saklap po na magiging kaparusahan ng mga tao na kung saan po ay hindi po magtutugon doon sa sinabi po ng hari. Pero sa oras na ito, dahil po siya ay naglilingkod na may katapatan sa Panginoon, hindi po hinayaan ng Diyos ang bagay na iyon. Amen po ba? At may respond po ang Panginoon sa buhay po ni Daniel. Ganon din po sa buhay ng bawat isa, sa katapatang pinakita po natin sa harapan ng Diyos, ay patuloy po na may tugon ang Panginoon po sa ating katapatan. Una po ay makikita po natin dito, God will rescue you. Amen? Ililigtas tayo o ililigtas ka ng Diyos. Amen po ba? Doon sa katapatang meron po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. So nakita po natin dito in verse 21 and 23, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagat alam niyang walang akong kasalanan na nagawang masamang laban sa iyo. Verse 23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon nang siya'y maiyahon na wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel, sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Amen. So, unang puntos po natin, God will rescue you. Iniligtas po si Daniel ng ating Diyos na buhay at ganun din po ang ipaparanas po ng Panginoon po sa atin. Ililigtas niya din po tayo. At alam ko po sa buhay ng bawat isa ay patuloy na nararanasan na po natin iyon. Amen po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na nasa panganib ang buhay po natin ay patuloy na instant na pagre-rescue po ng Panginoon po ang nararanasan po natin. Amen po ba? At yan yung bagay na pagpapala ng Diyos sa mga taong na may katapatan po sa Kanya. So dahil sa iyong katapatan sa Diyos, ililigtas ka niya. Sabi nga po sa Aklatang Awit 91 verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako ay kikilanlin. Amen. So napakasarap po na mapanghawakan ng salita ng Panginoon dahil sa katapatang meron po tayo na nakikita ng Panginoon, tinutumbusan niya po ito ng pagliligtas po sa atin. Amen po ba? Dahil patuloy po ang Diyos, nakikita niya ang sitwasyon na meron po tayo. Nakikita niya ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Yung mga bagay na kung saan po ay pwede tayong mapahamak, po ba? Pero patuloy po na ipinapahayag sa atin dito na anumang sitwasyon na meron po tayo ngayon, hindi po tayo iiwan o pababayaan po ng Panginoon. Hindi hayaan ng Diyos na mapahamak po ang tapat po sa Kanya. Amen po ba? Pagkus patuloy po ipaparanas po sa atin ang pagliligtas o ang proteksyon na nagmumula po sa harapan po ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Lagi po natin tandaan yan. Ang Diyos po ay tapat sa mga pangako na binibitawan niya sa atin. Kung patuloy po nating inaangkin ang pagliligtas po ng Panginoon sa mga sitwasyon na meron po tayo, panghawakan po natin ito dahil ang Diyos na meron tayo ay nagkakaloob po ng kanya pong mga pangako, nagkakaloob po ng kanyang mga salita at tunay nating mapagkakatiwalaan po ang mga bagay pong iyon. Amen po ba? So, ang karanasan ni Daniel sa pagliligtas ng Diyos ay isang malalim na paalala sa atin ng hindi natitinag na pananampalataya. Amen. Araw-araw na pagsunod ay ginagantimpalaan ng Diyos ng proteksyon. Amen po ba? So nakita po natin dito na ang pananampalataya po ni Daniel ay hindi natinag. Nung panahon na kanya pong nalaman, amen po ba na patuloy po na binigyan ng bisa ng hari, ang patuloy na utos na iyon, hindi po siya nag-compromise, amen po ba? Hindi niya po hinayaan, hindi niya magawa ang kanyang debosyon sa Panginoon. Ano po ang kanyang ginawa? Patuloy po siyang nanalangin pa rin, amen po ba? Hindi siya nag-compromise dun sa kanyang paglilingkod sa harapan po ng ating Panginoon. Ganon din po tayo. Huwag nating hayaan na mag-compromise po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Opo, may mga pagkakataon, katulad ni Daniel, ay kaparusahan
may patuloy pong banta sa kanyang buhay kapag nakita po siya na ginagawa ang kanyang debosyon para sa Diyos, yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na hindi po yun ang bagay na tinignan ni Daniel, kundi tinignan niya po ang bagay na paglilingkod niya po sa Panginoon. Tinignan niya yung bagay na paningin ng Panginoon po sa kanya. So ganun din sa buhay ng bawat isa, may mga pagkakataon po na papapiliin po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero sa oras na ito, patuloy na ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na manindigan po tayo sa ating pong paglilingkod po sa Diyos. Amen. May mga pagkakataon man na pwede tayong maparusahan, maaari ay nasa kapahamakan ng buhay po natin, pero tatandaan po natin yung Diyos na paninindigan po natin sa ating buhay, ay alam po natin na hindi po niya tayo pababayaan. Bagus pararanas niya po ang pagliligtas po sa ating mga buhay. Naniniwala po ba tayo na ipagaganap po iyon ng Panginoon? Na kapag dumating ang panahon ay papipiliin ka, kapatid, o papipiliin tayo, Diyos ba? Amen po ba? O ang trabaho mo? Diyos ba? O ang buhay mo? Walang ibang sasabihin po natin kundi ang Diyos. Amen po ba? Dadalan po natin sa buhay ng sa pinatunayan ng Panginoon na tapat siyang Diyos. Amen po ba? At alam ko po na patuloy na sinabi ng salita ng Panginoon ang lahat ng tapat sa Diyos. Amen po ba? Ay patuloy po na ililigtas niya po. Amen po ba? Kaya hayaan po natin na panindigan po natin ang ating pong katapatan sa harapan po ng Panginoon dahil napakahalaga po yan sa mata po ng ating Panginoon. Ang katapatang meron po tayo sa Kanya. Maging tapat tayo sa kabila ng pagigipit, pananakot at panganib na harapin natin. Amen po ba? Alam ko po na katulad ni Daniel, ganun po yung naramdaman niya eh. Amen po ba? Pero sa oras na iyon ay patuloy po na nanindigan po siya. Patuloy ang ginawa ang kanyang paglilingkod po sa harapan ng Diyos. Ganun din po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po na patuloy nating gawin, amen po ba, na hindi makita ang magiging negatibong resulta ng ating pong patuloy na pagiging tapat sa Diyos. Kundi makita po natin yung bagay na pagliligtas po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Amen po ba? So sa oras na ito, tandaan natin, nakikita ng Diyos ang ating katapatan at ito'y kanyang pinaparangalan. Sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan ng pagliligtas at pagliligtas sa atin mula sa tiyak na kapahamakan. Amen. So tunay po, yun po ang patuloy na kinatitiyak po sa buhay ng bawat isa na kapag patuloy po tayong nagiging tapat po sa harapan po ng Panginoon, hindi kapahamakan ang mararanasan po natin. Ang pagliligtas po ng Panginoon ang mararanasan natin. Katulad po ni Daniel, amen po ba? Tinapon na po sa kulungan ng leon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, pinatikom ng anghel na isinugo ng Panginoong Diyos ang mga bibig ng leon. Hindi po siya napano. Amen po ba? Hindi po nagalusan si Daniel nung siya ay iniahon na po doon sa kulungan. Amen po ba? At patuloy niya pong idiniklara doon sa hari na nagtatawag sa kanya na, Daniel, ikaw ba iniligtas ng iyong Diyos? Amen. Kanya pong sinigaw. Amen po ba na tunay po na iniligtas siya ng kanyang Diyos na buhay. Amen po ba? So tunay na nakita po natin doon yung kanyang kumpiyansa talaga. Amen po ba na patuloy na pananampalataya na sa kanya pong commitment o devotion sa harapan po ng Panginoon ay hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. So ganun din po tayo. Hindi din po tayo pababayaan ng Panginoon. Kapatid, may naiisip po ba tayo sa buhay natin na pinabayaan na tayo ng Panginoon? Hinayaan na tayong mapahamak? Hinayaan na tayong malugmok sa ating mga pagsubok? Wala pa po. Amen po ba? Hayaan po natin na sa oras na ito, magkaroon tayo ng patuloy na reminder sa buhay na ito na ang Diyos na meron po tayo ay nagliligtas na Diyos. Amen po ba? Kung sa panahong ito, may kasakitan po tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen. Kung nasa kapahamakan tayo ngayon, may mga pagkakataon ay may mga desisyon tayo na parang pwede tayong mapahamak. Kapatid, sa mga oras na ito, pakita natin yung katapatan natin sa harapan ng Diyos. At alam ko po, ililigtas tayo ng Panginoon at hindi niya po hahayaan na mapunta po tayo sa kapahamakan na dulot po ng sanlibutan ito. Amen po ba? Kaya yun ang patuloy na una pong respond ng Panginoon po sa ating mga katapatan. Tayo daw po ay ililigtas ng Panginoon. Amen? So, pangalawa naman po ay makikita natin sa verse 25 to 27 nang sabi po dito, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig
Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Verse 26, inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatiling magpakailanman. Amen. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay sumasaklolo at nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. So pangalawa po, what is the response of God to your faithfulness? God will do miracles in your life. Amen po ba? Gagawa po ang Diyos ng himala sa iyong buhay. Naniniwala po ba tayo doon na gagawa po ang Diyos sa ating mga buhay ng himala? Amen po ba? So ipinapahayag po dito sa buhay ng bawat isa, katulad po ni Daniel ay patuloy niyang naranasan po ang patuloy pong himala ng Panginoon. Himala po yun. Hinihulog ka po sa napakaraming leon, hindi ka po namatay, hindi ka po nagalusan, hindi ka nasaktan. Yan ay himala. Amen po ba? Na naranasan po ni Daniel. Amen po ba? At sa oras na ito, hindi man ganon katumbas ang ating mararanasan na himala kay Daniel. Amen po ba? Alam ko po sa buhay ng bawat isa ay nakaranas na po tayo ng iba't ibang himala na nagmumula sa harapan ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po yan ng katapatang meron tayo sa Diyos. Pinahalagahan po ng Panginoon ang katapatan po natin. Kaya patuloy po na binapakita at pinaparanas po ng Diyos ang katapatan niya po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? So dahil sa hindi natitinag na katapatan ni Daniel sa Diyos, kanya pong naranasan ng himala, kung paano ipinatikom ng Diyos ang bibig ng mga leon at iniligtas si Daniel mula sa mga ito, ganun din po ang patuloy na naising ipaganap ng Panginoon sa atin. Amen po ba na ang sitwasyon mo ngayon ay parang imposible na makaalis na. Amen, nakakulong ka na sa ganitong pagsubok. Amen, hindi ka na makaalis sa mga problema. May mga pagkakataon po kasi ang problema minsan ay sunod-sunod. Amen, kambal-kambal. Amen po ba? Na parang sinasabi natin na hindi na tayo makawala sa mga pagsubok na iyon. Pero tatandaan mo po sa oras na ito, dahil sa katapatang meron ka sa harapan ng Panginoon, tatanggalin niya po tayo doon. Pakakawalan niya po tayo doon sa bagay na sinasabi natin, nakakulong po tayo. Kapatid, sa oras mong ito, meron ka po ba sa buhay mo na nasasabi mo na nakakulong ka, na hindi ka na makaalis? Amen po ba? So, sa oras na ito, gusto ng Panginoon gumawa ng himala sa buhay niyo po, sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Hayaan po natin na pagkatiwalaan po natin ang ating Diyos. Katulad po ni Daniel, sinabi niya, siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. Amen. Ganun din po tayo. Ibigay din natin ang ating pagtitiwala sa Diyos na anumang sitwasyong meron po tayo, mararanasan po natin ang himala ng Diyos, ang mga himala ng Diyos sa bawat buhay po natin. Tatandaan po natin ang ating Diyos ay gumagawa ng mga imposibleng bagay sa buhay po natin. Nakita po natin ang sitwasyon ni Daniel. Imposible na makaligtas. Pero dahil may Diyos siya na kanyang pinaglilingkuran na may katapatan, pinaganap ng Diyos ang posible, ang imposible ay naging posible. Naligtas po si Daniel. Kaya sa oras ding ito, ganun din po ang nais ipaganap ng Diyos sa buhay po natin. Na patuloy nating makita na imposible ang bagay na makaalis po tayo sa pagsubok. Pero sa pagtitiwala na meron tayo sa harapan ng Diyos, patuloy niyang ibibigay po ang mga kasolusyonan, ang patuloy na katagumpayan po doon sa sitwasyon na meron po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Kita po natin na si Daniel po ay patuloy pong nakaranas po ng himala. Amen po ba? At alam niyo po ba na sa mga oras na ito, yung mga tao po na nagbintang kay Daniel, nagkaroon po ng consequence, ng kaparusahan po ang mga taong iyon. Patuloy po na sinabi sa verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapan na sila ng mga leon. Amen. So nakita natin di pa po, yun ang dapat na makahantungan po ni Daniel. Pero dahil nga po siya ay tapat sa Diyos, amen po ba, hindi niya po ito naranasan. Pero sa mga tao na kung saan walang relasyon sa Diyos, sa mga tao na walang katapatan sa Panginoon, ang gusto lang ay pansariling hangarin sa kanilang buhay, ano pong nangyari? Amen. Naranasan po nila ang kapahamakan. Naranasan po nila ang kamatayan. Amen po ba? Patuloy po na ninanais ng Panginoon, maranasan po natin ang himala na nagmumula sa harapan po ng ating Panginoon. So, how God the miracle works? He turned the impossible to possible. Amen po ba? Ang imposibleng bagay ay ginawang posible ng Diyos. Dahil sa katapatan
na pinakita po ni Daniel. Ganon din po sa buhay din natin, ang mga bagay na imposible ay kayang gawing posible ng Panginoon. Amen? So gusto po ba natin iyon? Yung parang may mga pagkakataon, meron po tayong mga kasakitan na napakalubha. Amen po ba? Na parang imposible na. Pero dahil nga po tapat tayo sa Diyos, ay pinagaganap ng Panginoon na posible ang mga bagay na iyon. Amen po ba? At alam ko po na lagi niyo po naririnig sa akin, amen po ba, yung patuloy na miracle ng aking ama, amen po ba, na kung saan po ay talagang nakita ko po talaga din yung faithfulness ng Panginoon. Amen po ba? Sa patuloy niyang pagkilos sa buhay ng aking ama po. At alam ko po dun sa bagay na faithfulness ng Panginoon ay nakita din ng Diyos yung katapatang meron din po ako sa Kanya. Katulad ng ating pong patuloy na topic na pinapahayagan po dito, na kung saan po ay patuloy po na ang Diyos po ay talagang nagbabalyo po ng katapatang meron po tayo. Talagang ipinagkakaloob niya po yung himala na parang imposible sa paningin po natin, sa mga paningin ng mga tao. Amen po ba? Pero dahil po ang Diyos ay nagpapahalaga sa ating mga katapatan sa Kanya, patuloy na ipinaganap niya po yung healing ng aking ama. Amen po ba? At alam ko din sa buhay ng bawat isang naririto, ipagaganap din po ito. Hindi lang ang healing, kundi ipaparanas niya din po ang mga pagpapala, ang mga breakthrough. Amen po ba? Yung mga financial breakthrough sa buhay natin ay ipaparanas po ng ating Panginoon. At alam ko po na lahat tayo ay excited na maranasan po ang mga pagpapala na ipagkakaloob po ng Panginoon po sa ating mga buhay. Amen? So, sa oras na ito, ipinapahayag sa atin ng Panginoon, ang ating Diyos ay ang miracle worker po ang Panginoon. Kaya wag po tayong magdalawang isip na lagi pong tumawag sa Panginoon, lagi magkaroon ng katapatan sa harapan ng Panginoon, dahil alam ko po na ang Diyos po ay nagbibigay po ng kanyang himalaan sa mga panahon na kailangan po nating maranasan po ang mga bagay na iyon. Kayo po ba kapatid ay gusto mo po ba ng himala? Ito na po ba ang pagkakataon na hinihintay po natin na maranasan ang himala ng Panginoon? Amen po ba? Hayaan po natin magpatuloy tayo o manatili tayo sa katapatan po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? So yun po yung pangalawa. Pangatlo po, na putos po natin, what is the response of God to your faithfulness? Pangatlo po, God will make you victorious. Gagawin ka po ng, ang Diyos ay patuloy, gagawin ka ng Diyos na matagumpay. Ito po ay makikita sa verse 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. So tunay po na pinaganap po ng ating Diyos na buhay ang plano po sa Kanya. Amen. Siya po ay naging tagapamahala ng buong kaharian. At sa Kanya pong paglilingkod ay naging matagumpay po si Daniel. So sa oras din ito, naisin din po ng Panginoon sa Kanyang nakikitang katapatang meron po tayo ay iparanas din o gawin ng Diyos ang katagumpayan po sa bawat buhay po natin. Gusto ng Diyos na sa lahat ng aspeto ng buhay po natin ay managumpay po tayo. Amen. Hindi tayo manatiling lugmok sa pagiging talunan. Amen po ba? Bagus gusto po ng Panginoon na maging matagumpay po ang kanya pong mga anak, ang kanyang mga lingkod. Dahil patuloy po na sinabi ng salita ng Panginoon na nakipag-isa sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus ay kasama sa parada ng tagumpay. Kapatid, kasama ka ba sa patuloy na parada ng tagumpay ng Panginoon? Amen. Dahil tayo po lahat ay nakipag-isa sa Kanya. At tunay na ipinapahayag sa atin dito na sa pananatiling tapat natin sa panahon ng hamon sa buhay, mga pag-uusig, amen po ba? Dalangin ko po na tayo ay magtiwala sa Diyos. Amen. Dahil sa mga panahong iyon, mararanasan po natin ang katagumpayan na nagmumula sa Panginoon. Alam po natin na sa buhay ng bawat isa, hindi natin pwede ipagmalaki ang lakas na meron tayo, hindi natin pwede ipagmalaki ang karunungan na meron po tayo o ano pa man na meron tayo sa buhay na ito. Amen po, at hindi natin pwedeng sabihin na iyon ang naging dahilan ng katagumpayang meron tayo. Ang katagumpayang meron po tayo ay nagmumula sa Diyos. Amen po ba? At patuloy nating nararanasan ito'y biyayang kaloob ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. At sa patuloy na katagumpayang ito, patuloy na ipinapaalala dahil sa iyong pagtitiwala sa harapan po ng Panginoon, ay patuloy nating naangkin po ang sinabi sa Aklat ng Roma, chapter 10, verse 11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. So kapatid, ikaw ba yon? Ikaw ba yung nananampalataya sa Panginoon? Ikaw ba yung may katapatan sa harapan ng Panginoon na anumang sitwasyong meron ka sa mga oras na ito ay hindi ka tatalikod sa Panginoon? Amen. Hindi ka manghihinawa na gawing manalangin araw-araw sa harapan po ng Panginoon? Ikaw ba yung
may katapatan sa Panginoon na naglilingkod, may mga pagkakataon mang mahirap, may mga pagkakataon man na naglalakad ka, amen, may mga pagkakataon man na by faith tayo sa harapan po ng Panginoon, hindi lang by faith, amen po ba? Ay patuloy po natin ipinagaganap ang katapatang meron po tayo sa harapan ng Diyos. Tatandaan po natin ay pananagumpayin po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Dahil yung sitwasyon na meron tayo ngayon ay temporary lang yan, kapatid. Patuloy na ipagaganap po ng Diyos yung kanyang layunin, yung kanyang kalooban sa atin. At ang layunin at kalooban po ng Panginoon ay pananagumpay para sa atin. Lalo na tayong mga naglilingkod po sa Panginoon. Gusto ng Panginoong managumpay po tayo. At patuloy po na ipinapahayag sa atin ng Panginoon dito na ang patuloy na pananagumpay po ay nagmumula lamang po sa Kanya. Kaya patuloy po tayong magtiwala, dumepende, pagbigay ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sa mga bagay na ginagawa po natin para sa Kanya. Amen. Kasi patuloy na kapag ginagawa po natin ito na may katapatan sa harapan ng Panginoon, tutumban sa saan po ng Panginoon ang katapatang meron tayo. At ipagkakaloob niya po ang katapatan na nagmumula po sa Kanya. Amen po ba? So nakita din po natin sa buhay ni Daniel, tinumbasan po ng Panginoon ang kanyang katapatan. Amen po ba? Tunay po na napaganap po sa Kanya ang pagiging naging katiwala siya sa buong kaharian at hindi lamang po iyon, natanyag din po ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Nakita po natin sa teksto, amen po ba, na si Haring Dario po ay inacknowledge nga po ang buhay na Diyos na pinaglilingkuran po ni Daniel. Amen po ba? So ganun din po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sa buhay na ito, kung makikita po ng salibutang ito ang ating katapatan sa Diyos, amen po ba? Tunay na makikita din po nila ang kapangyarihan ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Kaya napakahalaga po talaga na hindi lamang tayo tapat, amen po ba, sa panahon na tayo po ay may pagpapala. Hindi lang tayo tapat sa patuloy na paglilingkod, amen po ba, kapag may mga himala. Amen. Maging tapat po tayo anumang sitwasyon na meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. At maging tapat din po tayo, ay na maging proud din po tayo na sabihin na tayo ay lingkod ng Panginoon. May mga pagkakataon man, may mga tao na parang hindi naniniwala sa atin, po ba? Huwag natin yan tignan. Tignan natin yung bagay na sinasabi ng Panginoon at yung bagay na paglingkod natin may katapatan po sa harapan po ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, bilang conclusion po natin, your faithfulness is important to God. Napakahalaga po ng katapatan mo sa Diyos. Napakahalaga na nakikita po ng Diyos ang katapatang meron po tayo. Hindi man ito nakikita ng tao ang katapatan mo sa paglingkod, sa mga bagay na maliliit na bagay na ginagawa mo, kapatid, may Diyos na nakatingin na talaga pong tunay na nakakakita. Amen po ba? At patuloy po nating laging naisin na hindi nating ginagawa ang mga paglilingkod ng pagiging tapat dahil may nakakakita ng mga tao. Tatandaan po natin, hindi po tayo pleaser ng tao, kundi pleaser po tayo ng Diyos. Na kung saan naglilingkod lamang po tayo doon sa Diyos na kung saan po ay deserve nating mapaglingkuran po sa buhay na ito. Kaya sa umagang ito, muli ipinapaalala sa atin ng Diyos na nakikita ng Diyos ang ating katapatan. Kaya patuloy po na magre-respond po ang Panginoon sa katapatang meron po tayo. Una po ay patuloy po, i-rescue po tayo ng Diyos. God will rescue you. Pangalawa po, God, patuloy po na sinasabi po dito na God will do miracle in your life. At pangatlo po, God will make you victorious po. Amen po ba? So napakasarap po na maranasan iyon na kaloob po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Kaya sa oras na ito, yun po yung word ng Panginoon na muling nagpapaalala na ang mga bagay na ginagawa nating paglilingkod, mga maliliit na bagay para sa Diyos na may katapatan, ay nakikita ito ng Diyos. At ito ay pinaparangalan ng ating Panginoon. Amen? So palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo na po yung mukat manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na salita mo na muli mo ipinaalala sa amin na sa lahat ng amin pong patuloy na katapatan sa iyong harapan ay pinapahalagahan niyo po, Panginoon. Tunay, Lord, na hindi po alintana ang mga sakripisyo, ang mga bagay na ginagawa namin para po sa iyo. Lord, tunay na ang buhay ng bawat isa ay pararangalan mo, Panginoon, gagantimpalaan mo. Kaya mo sa buhay ng bawat isa, mapaganap, Panginoon, ang mga tugon mo sa kanilang mga patuloy na katapatan. Angkin kami ng iyong pagliligtas, angkin kami, Panginoon, patuloy naming mararanasan po ang mga himala mo sa aming mga buhay, kasama ng katagumpayan
na patuloy na inilaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy namin dinideklara na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay na Diyos at Diyos na makapangyarihan po na kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na muli na nagpaalala sa amin na tunay kang Diyos na nagpapahalaga sa mga bagay na katapatang meron kami sa iyong harapan. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Amen, amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Jessa na siyang ginamit para makapakinig tayo ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, naunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa atin sa kalagitnaan ito. Kasi marami na pong mga mananampalataya na napagod na yata maglingkod. Nawala na yung kanila pagiging katapatan sa Diyos, no? Marahil dahil sa mga bagay na kanilang narinig, mga bagay na kanilang nakikita. Minsan, ang tanong nila mahalaga pa ba yung kanilang faithfulness sa harapan ni Lord? Para bagang ang hirap magpakabait. Amen. Okay? Parang tingin nila parang ang tagal ng pangako ni Lord. Okay? Naghihintay doon sa reward na ibibigay ni God, yung kanyang pagtulong. Pero tandaan natin, narinig natin doon sa ating pinagbulay-bulayan salita ng Diyos sa kwento ni Propeta Daniel, na talagang kahit siya inuusig, pinagbintangan at itinapon sa kulungan ng mga leon, ay nanatili pa rin siyang tapat sa Diyos. Amen? Kaya natutunan natin sa umagang ito yung tatlong tugon ng Diyos sa ating katapatan. Kapag ikaw ay tapat, talagang mararanasan mo ang pagliligtas. I-rescue ka talaga ni God. Okay? There is a deliverance. Okay? Meron talaga magaganap. May mababago talaga. Hindi ibig sabihin na ang faithful believer ay walang problema. Meron pa rin tayong problema. Pero maganda roon, whatever mga pagsubok na yan, alam natin, kahit tayo ay itapon sa kulungan ng leon, tapat pa rin tayo. Huwag tayong give up sa ginagawa natin pananalangin. Okay? Kaya maging faithful tayo sa prayer, kahit sabihin nila, hindi maganda ang magpuyat, tataas ang BP. Okay? O, kailangan maraming tulog. Okay? Kailangan itong karaming oras ang tulog. Tuloy lang tayo kahit pinagbabawal na ito ng katulad ng naganap kay Propeta Daniel. Dahil alam natin, ginagawa natin ito ay mabuti sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Hindi naman tayo pababayaan ni God Tama po. Amen? Kaya maganda may pangako si God na panulat Propeta Isaiah. Sabi niya sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Sarap ng pangako ni Lord sa atin. Tapos, kaya kikinggan mo, pag ikaw ay Ate Dan Donwatch, ay magkakasakit ka. Walang ganon. Amen. Nakita naman natin yung nangyari doon sa kasama din ni Daniel to, sa Shadrach, Meshach, Abednego, no? Sa Book of Daniel din to nakasulat yung kwento na yon. Okay? Hindi sila sumamba. Tumanggi sila sumamba sa ribulto talaga na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero iniwan ba sila ng Diyos kahit tinapon sila sa pugon? Yung katapatan nila hindi nag-give up. Okay? Hindi sila nag-compromise. Kapatid, ganun din dapat tayo. Yung faithful natin, asahan natin may gagawing pagliligtas ang Diyos sa atin sa anumang lion dens ng buhay natin ito. Manatili tayong faithful kahit may pressure. Huwag matakot, gawin ang tama. Amen. Tama ba itong ginagawa natin? Nagpupuyat tayo. Tingin nila, parang walang nangyayari. Pero narinig natin kanina sa testimony. Marami ang nabago ang buhay sa bagay na ginagawa natin tuwing madaling araw na ito. Pagdalo lang ng mga Dawn Watchers, malaking impact na to sa buhay po natin. Kasi nagkakaroon tayo ng kasiguruhan sa maghapong gagawin natin. Tama po ba? Okay. Kapag tama ginagawa, huwag tayo matakot. Okay. Magpatuloy tayong manalangin
kahit may mga oposisyon. Amen? Okay? Maaaring mabigat ang laban natin ngayon sa mga problemang ating pinagdadaanan, pero tandaan natin ito, ililigtas tayo ng Diyos sa tamang panahon. Kaya kapag dumaranas tayo ng mga trials, maging faithful pa rin tayo sa Diyos. Amen? Huwag tayong tatalikod. Pangalawa, diniin sa atin, God will do miracles in your... Gagawa talaga ang himala ang Diyos kapag ikaw ay magtatapat sa Kanya. Kasi ang Diyos natin, siya ang Diyos ng himala eh. God of miracles ang ating Diyos. Tama po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Nakita nga ito ni Haring Darius eh, na mga katutong hari na ito eh. Tama po ba? Hindi nga siya nakatulog magdamag, hindi siya nagpaaliw ng magdamag dahil naalala niya si Prophet Daniel. Pero hindi nilimot ni Lord yung katapatan ni Daniel. Okay. Kahit na naitapo na siya sa kulungan ng mga leon, nandun ang himala. Amen? Nandun ang healing, nandun ang breakthrough, nandun ang provision, nandun ang restoration. Sa lahat ng sa buhay natin, mararanasan natin yan kung tayo mananatiling tapat sa Kanya. Amen? Mananatili ba tayong tapat? Kahit na parang nahuhuli yung tugon. O dumadaan tayo sa daluyong. Minsan yung mga daluyong ng buhay yung mga problema na yan, lalo nagpapatatag ng ating pananampalataya Tama po ba? Minsan ang tao natututo sa sitwasyon Aminin po natin, no? Mas gusto nilang maranasan ng ganito, ang ganyan, bago lumapit sa harapan ng Diyos. Hintay pa ba natin magkasakit tayo para sabihin natin ang Diyos natin nagpapagaling? O hayaan na natin magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo magkakasakit. Hindi natin kailangan magkasakit para patunayan ang Diyos na nagpapagaling. Tama po ba? Kailangan pa ba mawalan tayo ng pera para masabi natin ang Diyos nagpo-provide? O kailangan maging faithful na tayo sa pagbibigay para hindi tayo maubusan? Yun lang naman ang susi para tayo pagpalain ng Diyos Magbigay ka, alam mo, minus sa'yo yan. Hindi minus sa'yo yan. Dagdag sa'yo yan. The more you give, the more you receive. Kung bariya-bariya ka lang, bariya-bariya din yung matatanggap natin. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Wala nga naman nagtanim ka ng isang sakong palay, umaasa kang 1 hektarya ang aanihin mo. Tama po ba? This is may mali. Kaya matuto tayo sa salita ng Diyos. Maging tapat tayo lagi. Amen? Kita niyo po yung kwento kung paano pinatahimik ng ating Panginoong Yesus yung dagat. Kasama niya mga bangkero to. Mga talagang batikang mangingisda itong mga disciples niya. Tama po ba? Pero nung dumating ang bagyo, natakot ang mga disciples niya Tama po ba? Pero isang salita lang ng ating Panginoong Yesus, tumigil ang hangin at dagat. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ganun din sa buhay natin. Ano man sitwasyon kinalalagyan natin, huwag tayo matakot. Sa gitna ng mga imposible, ay may Diyos tayong magiging posible ang lahat. Okay? Kaya ano gagawin natin? Manampalataya tayo kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Lagi itong sinasabi po yan. Hindi natin kailangan ng ebidensya para maniwala. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Tama po ba? Kahit na para bagang you are in the end, dead end ka na. Gagawa ang daan na ang Diyos sa buhay mo. Parang kay Moses, tama po ba? Nasa dead end na sila Wala na silang susuungan Sa harapan nila ay andyan yung mga kaaway nila. Kaya sa likod nila ay malaking dagat na pula. The Red Sea. Okay. Gumawa ang daan para sa kanila ang Diyos. Hinawi ang Red Sea. Ganun din sa buhay natin. Tandaan natin to, walang imposible sa Diyos na pinaglilingkuran natin. For with God, nothing is impossible. Tama po ba? Luke chapter 1 verse 37. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras na ito, naniniwala ba bang may darating na himala sa buhay mo? Kahit na minsan parang walang nangyayari. Maniwala ka kapatid. Yan, ganyang katapat ang Diyos natin. Makikita mo ang katagumpayan. Yan po yung pangatlo na ibinigay sa atin. God will make you victory. Gusto natin kasi lagi managumpay, pero wala naman tayong ginagawa. Dapat pakita natin yung katapatan natin sa Diyos. Yung faithful tayo kay God. Okay? Yan yung kasi magdadala sa atin ng katagumpayan.
sa tamang panahon. Yung God's timing pa rin, hindi yung nanalangin ka, gusto mo answered prayer ka agad, baka may tinuturo pa si Lord sa'yo. Tama po ba? Oo, hindi man kaagad nakita ni Propeta Daniel yung kanyang gantimpala, yung kanyang katagumpayan, pero nanatili siyang tapat. Hindi siya nagreklamo nung ipinatapon siya sa kulungan ng leon. Ganon din tayo, huwag tayo magreklamo kapag tayo ay nakakaranas sa maraming pagsubok. Minsan, puro reklamo na lang tayo. Nagiging murmurer tayo eh. Kailangan pa bang kainin ng lupa para ka matuto? Hindi na. Matuto na tayo sa maraming kwento sa Biblia. Tuloy tayong magpuri, magpasalamat sa harapan ng Diyos. Ang tunay na victory naman, hindi lang naman niya nakikita sa material na success. Porket marami kang pera na nagumpay ka na sa buhay na ito. Okay, na-promote ka sa work mo. Kaya ang tunay na victory, alam niyo kung ano po ang sinasabi sa atin. Yung tinatawag natin spiritual victory. Pag meron tayong spiritual victory, meron tayong spiritual na katagumpayan, mararanasan natin yung peace, joy, tama po ba? At whatever trials dumating sa atin, mga tukso, magtatagumpay tayo. Dahil kasama natin ang Diyos. Tama po ba? Kaya kapag kasama natin ang Diyos, meron tayong tiyak na katagumpayan. Kahit mahirap yung ating laban. Kita nyo naman si Goliath at si Daniel. Pinanalo ng Diyos si Daniel kay Goliath. Tama. Si David kay Goliath. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon pa lang, anong gagawin natin? Ay, sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Ano yun? Pasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pasalamatan na natin siya. Sabi ko nga, that is the secret of a powerful prayer. Tama po ba? Ang sekreto ng isang matagumpay na pananalangin ay pasalamatan na ang Diyos in advance. Para bagang pinangahawakan, hawak mo na yung pinagdarasal. Naranasan nyo na ba yun? Okay, para ba magkakaroon ako ng malaking pera sa araw na ito. Pero hindi pa namang hawak. Pero nagpapasalamat ka na. At ipagaganap nga ni Lord yan. Gagaling ako. Pero pakiramdam mo, mahina ka pa rin. Okay, dyan magaling ang Diyos. Okay, pakita natin, hindi tayo mag-i-give up. Tama po ba? Oo, sa tingin ng tao, talunan tayo. Pero tandaan po natin ito, sa tingin ng Diyos, panalo na tayo. Kasi meron tayong katapatang ginaganap sa kanyang harapan. Kaya dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, tiyak ako, nabibigyan niya tayo ng katagumpayan base na rin sa ating binasa. Kaya kapag tayo tapat sa Kanya, asahan natin yung katagumpayan. Huwag tayong sumuko sa gitna ng laban. Yung sumusuko, wala na sila eh. Nakitumalikod na. Okay? Patuloy tayo magtiwala sa plano ng Diyos. Alam naman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Lagi na po natin narinig. Tama po ba? Okay. Mamuhay ng may katapatan sa Diyos araw-araw. Hindi good for you, ha? Dapat andun yung consistency. Hindi yung magpipray ka lang dahil may kailangan ka o nagpapasalamat ka. Pray, may pangangailangan man o wala. Salamat man o wala. Tuloy lang. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo at faithfulness natin. Ginagawa natin ngayon. Okay, ito yung sakripisyo at katapatan natin sa harapan ng Diyos. Kaya maging faithful tayo, mga kapatid sa Panginoon. Kahit na minsan parang wala nakakita, wala nakakapansin. Pero batid ng Diyos lahat yan. Kaya maraming salamat. Pastora Jessa, no? Maging tapat pa rin tayo sa buhay na ito. Talaga mararanasan natin, sabi niya, God will rescue you. Sabi niya, God will do miracles in your life. God will make you victory. Tandaan po natin ito, maaaring dumaan man tayo sa layon din ng buhay, pero kapag tapat tayo, faithful tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, makikita natin ang kanyang pagre-rescue, kanyang himala, kanyang katagumpayan. Dugtungan natin sa tamang panahon, in God's timing. Muli, palapakan natin ang ating preacher, Pastora Jessa, at binabalik ko na po sa ating MC ang gawain, Pastora Mean.